So, let's start. Saglit lang. Sige po, tayo manalangin. Tayo po pangungunahan ni Pastora Joanne sa prayer. Okay, let's pray po. Abba Father, in the mighty name of our Savior, our Lord Jesus Christ, in the leading and guidance of the Holy Spirit, we thank you, Abba Father, for this evening, O God. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, O Lord, na dinala niyo po dito, Lord, sa aming Bible study ngayong gabi, O Lord, and even those who will hear the recording in the future, O God. We know, O Lord, that as you said, Lord, in your words, that we should crave your words, Lord. We should crave the scripture, that pure milk, at kami po yung mga sanggol, Panginoon. Lord, we ask for wisdom, knowledge, and understanding from you. Holy Spirit, be the one to illuminate your word, because you are the author of the scriptures, O God, of the whole Bible, O Lord. And I pray, O God, na bawat isa sa amin, O Lord, hindi lamang po maging tagapakinig, Panginoon, but to actively participate tonight, Panginoon, at kung may mga katanungan, O Lord, na magsusurface in the next days, Panginoon, Lord, I pray, O God, na bawat isa sa amin, Lord, ay magkaroon ng tunay na freedom, O Lord, na maihayag ang aming mga saloobin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon ito, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maging kay Pastor Alvin, Lord, who will use tonight, O God, who will use tonight, Lord. Maraming salamat, O God, at dalangin po namin, Lord, na there would be more, Lord, attending this Bible study, O God, because, Lord, we understand, Lord, the end times has started and the end is near. You're coming back, Lord, and you will not come back to a bride who is not faithful to you, O God. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging katulad ng mga 5 virgins, Panginoon, na puno ng oil ang kanilang mga lamp, O God. We will not be taken by surprise, Lord, sa inyong pagdating, because we will be longing for it, O God. Maraming salamat po, Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, sa pagpapalagay ng Banal na Espiritu. Amen. Praise God. Thank you, Pastora Joanne. So, mahina po kasi dahil malayo po si Pastora Joanne sa computer, kaya po mahina. Pero ako ngayon kasi nandito ako sa harap ng computer. So I hope na malakas malinaw yung boses. Paki-confirm na lang po, malinaw po ba yung boses? Okay naman po. Opo, PH. Okay, so sige, mag-start na po tayo, no. Again, salamat Pastora Joanne for leading us in prayer. And wag natin sayangin ng panahon. 8:38 na. Supposed to be 8:30 tayo nag-start. So mag-start na tayo. So last week po, natapos natin yung ating pag-aaral tungkol sa end times. No, actually, kung tutuusin, marami pa yun. Marami pang mga aspeto na maaring pag-aralan patungkol dyan sa end times. Pero as much as we can, tinry natin na i-cover siya, no? So, napag-usapan natin patungkol sa death, no? Napag-usapan natin patungkol sa resurrection, final judgment, and new heaven and new earth. At yung magiging eternal destination ng tao, which is sa piling ng Diyos. Pero kung matatandaan nyo, may question na itanong, ano? Because when we went to Revelations chapter 20, in particular verse 11, kung saan diniscuss natin about the great white throne of judgment,
nabanggit kasi doon na i-judge ang tao. No? So, ngayon, ang katanungan is kung ang judgment ba ay para lang sa excuse me. Ito bang judgment na tinatawag, ito ba ay para lamang sa unbelievers o ito ba ay pati din sa mga believers na haharap sa judgment? So, yan yung katanungan. Haharap ba ang unbelievers lang ba ang haharap sa judgment or pati yung mga believers or yung mga mananampalataya in Tagalog, no? At mahalaga na linawin natin ito, no, at maintindihan natin dahil napaka-importante po nito in particular para sa atin ng mga mananampalataya. Now, in the book of Hebrews, chapter 9 verse 27, makikita po natin dyan, and it's very clear, sinasabi po dyan, that just as people are destined to die once and after that to face judgment, no? So, it is appointed for men to die once and after that comes judgment. So, kung titignan natin to ng maigi, hindi dyan sinabi, no, hindi po diyan sinabi ng Bible na some people only, no? Hindi sinabi na it's appointed for some people or selected few, no? Hindi diyan sinabi na it's appointed for few people to die once and after that to face judgment. Ngunit ang sinabi ng Biblia, no, na people, or in other translation sabi men, no, it's appointed for men, it's appointed to people, no, to die once and after that to face judgment. So ibig sabihin, pag sinabing ganyan, people, ibig sabihin yan, hindi yan selected or few people lang, ngunit lahat, no? Yan ang ibig po sabihin yan, lahat ng tao. Ibig sabihin, believer man or unbeliever, eventually, no, we will all stand before God. Harap tayo sa ating Diyos. Whether tayo ay mananampalataya o hindi. So, dito, kailangan natin maunawaan na hindi pareho yung klase ng judgment na haharapin ng unbeliever saka believer. No, magkaiba po yan. Ngayon, again, kung meron po kayong katanungan, you are free to interrupt. Para po sa mga unbeliever, they will face judgment for condemnation, no, and punishment. Bakit? Kasi they rejected the Lord Jesus Christ. And sabi sa verse 15 ng Revelations 20, hindi nasulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay or dun sa tawag natin in English na Book of Life. No, hindi nasulat ang kanilang mga pangalan doon. No, sabi sa Revelations chapter 20 verse 11 to 15, which is binasa na natin to last time, no? Last week pala, rather, binasa na natin to during the Great White Throne of Judgment, no? Ang i-judge ay yung mga gawa, yung mga acts, mga deed ng tao, no? So, yung deed nila, ang i-judge according to their works, and those not found in the book of life were thrown into the lake of fire. So malinaw yan dito sa verse 15. Okay, let's go to verse 15. Verse 14 pala. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Tama, verse 15. Anyone whose name
was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. So, ang judgment sa kanila, ang final na hatol sa kanila is doon sila eternally sa lake of fire. Bakit? Kasi hindi na isulat ang pangalan nila sa aklat ng buhay or doon sa tinatawag natin book of life. Pero sa mga mananampalataya, ibang usapan po yan. Saglit lang po at barado ang ilong ko. Ako isisinga lang. Wait lang po. Yan. Okay. So, ang para sa mga mananampalataya, ang judgment para sa mga mananampalataya ay hindi condemnation, no, nakagaya ng sa mga unbeliever. Bakit? Dahil yung punishment para sa kasalanan para sa mga mananampalataya, actually, yan ang inako ng ating Panginoong Hesus. No, it has been placed upon our Lord Jesus Christ. Yan yung the propitiation, no, for our sins. No, inako yan ng Panginoong Hesus. So yung parusa dapat na rightfully we deserve, hindi na ipataw sa atin, ngunit sa Panginoong Hesus. No, siya ang nagdala niyan. Kaya nga sabi sa Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. No? So, there's no condemnation. Kung tayo ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Hesus, wala nang condemnation. Napakalinaw po niyan. Kung totoo tayo nasa Panginoong Hesus, ang ating kasalanan actually had already been judged, no? At ito ay ginudge sa krus ng Kalbaryo. Kasi yung punishment na dapat para sa atin, yan ay kinuha na ng Panginoong Hesus. Siya ang umako. So, ibig sabihin, hindi na natin dadalhin yung parusa ng kasalanan natin, no? Dahil ito ay inako na, or in other translation, sabi ay tinubos na or binayaran na ng ating Panginoong Hesus, no? So, ibig sabihin, ang mga mananampalataya will not anymore face judgment for punishment. Hindi nahaharap ang mananampalataya sa judgment for punishment. Harap sa judgment but not for punishment, no? Kasi malinaw naman yung binas natin kanina, for it is appointed for a man to die once and after that to face judgment, no? Again, this is not for selected people only but for all people, no? So, still, ang mananampalataya will face judgment, no? And ito yung magiging focus natin tonight, no? Dahil yung judgment para sa mga mananampalataya, sabi ko nga, this is not the judgment for punishment, but actually, judgment for rewarding, no? At yan yung ating pag-uusapan mamaya, na yan din yung ni-request ni Pastora Joan na ating pag-usapan. No, ito po yung tinatawag sa Bible na dito mangyayari yan dun sa binas natin sa Revelations 20 verse 11, the judgment seat of Christ, or yung, in other words, tinatawag din Bema seat of Christ, no? Makikita natin ito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ano po ang sabi diyan? Sabi, for we must all appear before the judgment seat of Christ. So we must all appear, no? So that each one may receive
what is due for what he has done in the body, whether good or bad, no? Whether good or evil. So, dito, kung ating susuriin itong talata na ito, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sino ba ang kausap ni Apostle Paul dito? Ang kausap ni Apostle Paul dito, actually, mga mananampalataya, ng mga believers. Yan ang audience niya dyan eh. So, ibig sabihin, mga Christian tong kausap niya, no? At now, kung ganon, mga believers sila, at sinasabi niya, we must all appear, no? Sabi niya dyan, for we must all appear, naka-highlight in yellow, nakikita nyo sa inyong screen. So, ibig sabihin, walang exemption. Even mananampalataya must appear, no? So that each of us may receive what is due us. Okay? So, yan yung judgment para sa believer. Ganyan din, same, makita natin in Romans chapter 14, no? Verse 10 to 12. For we will all stand, no, before the judgment seat of God, no? Each of us will give an account of himself to God. Yeah? Naka-highlight na rin in yellow. We will all stand before God's judgment seat. So, ngayon, ang katanungan, kung ang mananampalataya ay saved na tayo, and we are saved by grace through faith, kung gayon, bakit kailangan pa ng rewards? Hindi ba enough na yun, yung salvation? Ba't kailangan pa ng rewards? Ba't kailangan pang may judgment for rewards? No? Bakit kailangan pang magkaroon ng judgment? Malinaw naman, we're not anymore condemned. No, we are saved. No, so, pero, hindi nagsisinungaling ang Biblia, and hindi rin kinokontradict ng Biblia ang sarili niya. No, the Bible is telling us the truth because yun talaga ang mangyayari. No? Dahil, ang salvation sa kayong rewards, these are two different things na makikita natin later on sa ating pag-aaral. No? Ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. No? So, salvation pala is a free gift. No, sabi niyan, this is not from yourself, it is the gift of God. So free gift siya, no? By grace binigay sa atin ng Diyos, no? Ibig sabihin, hindi tayo naligtas dahil mabait tayo, hindi tayo naligtas dahil marami tayong hinahawakang ministry, hindi tayo naligtas dahil marami tayong mga ginawang mabubuti, mga good works, no? But we are saved only because of the Lord Jesus Christ. So, ang salvation is not something that we earn, no, or we work for, no, but ang salvation is by grace, and we receive it through faith, no. It's not from ourselves, it's a gift of God. I think itong sa punto naman na ito, malinaw naman sa atin yan. Especially siguro sa ating mga taga JRK Church, because every time naririnig nyo naman yan, ano, sa mga preaching, sa mga pag-aaral, and I hope na malinaw yan. Kung hindi po malinaw, at least ngayon, nadaanan natin muli, so maging malinaw. So ang salvation, ang kaligtasan natin, na ating tinatanggap or na ating tinamasa, ito po ay hindi natin pinagtrabahuhan, no? Ito ay binigay bilang regalo or gift sa atin ng Diyos through faith, no? Of course, napaka-importanting
napaka-importanting sabihin nating ingredients ng ating salvation, ng faith. Kung wala ang faith, I don't think na tayo ay maligtas, kasi for it's by grace you have been saved through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? So, hindi tayo gumagawa ng mabuti para tayo maligtas, no? Dahil bilang mga followers, bilang mananampalataya ng Panginoong Hesus, we are already saved dahil sa grace ng Panginoon. At ito ay hindi dahil sa ating gawa, ngunit ito ay dahil sa Diyos, no? Kaya nga ang isang meaning ng grace is unmerited favor, no? Nakatanggap tayo, we do not deserve it, but nonetheless binigay sa atin, no? Because dahil yan sa pagmamahal ng Diyos, no? So kung titingnan natin yan, ang analogy niyan, para bang for example, ako at ang anak ko, for example si Ate Hana, hindi ko siya naging anak because of sa mga mabubuting gawa niya, sa mga good works niya, no? Anak ko siya kasi anak ko siya, no? Dahil siya yung anak ko, pinanganak ng asawa ko, so anak ko siya, no? Ngunit merong mga panahon or may mga pagkakataon na ako, I mean yung pagiging anak niya, hindi yun mawawala, no? Anak ko siya. Para din tayo, tayo na nanampalataya ng tunay sa Panginoong Hesus. Therefore, we are saved. Saved na tayo, okay? Now, balik tayo. So, si Ate Hana, anak ko na siya, no? Pero merong times na as a loving father, nire-reward ko siya, no? Kapag meron siya mga, let's say, maganda yung grades niya, meron siya mga magandang nagawa na something that would, kumbaga, make me proud, no? Nire-reward, binibigyan ko siya ng reward. Parang ganun ang pinag-uusapan natin dito. I'm trying to make an analogy out of it na para maintindihan natin. Kasi yung salvation, diba sabi ko, salvation and reward is different. Salvation, we do not earn it, we do not work for it, but it's freely given through faith, of course, no? So kailangan ng faith, hindi pwedeng walang faith. Pero ang rewards, yan yung ating naka-connotate yan dun sa ating mga deeds. Okay? So, kaya now, in terms of that analogy, ganun din ng Panginoon, ano? Ang rewards, ito yung pamamaraan, I can say, ng Diyos, no, to honor yung faithfulness ng kanyang mga anak, no? So, ngayon, ang tanong, ano yung basis ng rewards? Yan ang tanong ngayon. So, of course, ang basis ng rewards is the way, the way we live for Christ, no? After we save, after or pagkatapos tayong maligtas dahil nanampalataya tayo sa Panginoon, no? So, paano natin sinapamuhay ang ating buhay? Yan yun. Nandyan yung ating obedience, yung ating faithfulness, yung ating service sa Panginoon, sometimes even sacrifices, of course perseverance, at yung andyan din yung ating mga motibo, no? Kung paano natin ginamit yung buhay natin at pinagkatiwala sa ating Diyos, no? Yan yung makikita natin sa 1 Corinthians chapter 3. Makita po natin dito, sabi ni Apostle Paul, no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ, no? Ito yung salvation, no? Ibig sabihin, kagaya ng nabasa natin kanina sa Ephesians 2:8 and 9, no? This is yung salvation is something that
ang Panginoong Hesus lang, ang Diyos lang ang makakapagbigay sa atin. At ito yung ating pundasyon. No, ito yung pundasyon ng ating pagiging Kristiyano. No one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. And if anyone builds on the foundation using gold, silver, costly stone, wood, hay, or straw, their work, makita nyo ito their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. Ito yung pinag-uusapan natin, no? If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames, no? So sabi niya, ang foundation daw natin ang Panginoong Hesus, no? Tapos nun, every believers daw builds up upon that foundation. Merong iba, they build using gold, silver, or precious stones. Meron namang iba, they build using wood, hay, or straw. Of course, kung fire ang pinag-uusapan, yung wood, hay, and straw, these are combustible material. No, of course sa perspective natin, no, combustible material to. So pag natural, pag dinarang mo to sa apoy, ano mangyayari? Masusunog yan. So now some build with gold, silver, and precious stones. So of course itong mga precious stones na ito, no, may mga kanya-kanyang kanya-kanyang characteristics, no, like for example sa gold, 'di ba, ang pinakamataas 24 karat, 'di ba? 24 karat na gold. And how they are able to achieve, kasi yung purity yun yung 24 karat na yun has something to do with the purity of the gold. So how is it achieved is because dumaan yun sa matinding init, matinding apoy. No, kasi yung apoy yung nagtatanggal ng impurities. Impurities, ibig sabihin yung mga dumi, yung mga unwanted sabihin natin unwanted material doon sa gold. So dumaraan siya sa init, no? Kaya sabi ni Apostle Paul, one day, the higher the carat. Hindi, baliktad. Ay, hindi, baka pero yung proseso, kasi the higher the carat, the mas lalong pure. Yun ang alam ko. So, pero ito yung anuhan natin, pag-focus natin. Kasi sabi ni Apostle Paul, one day, fire will test the quality of every person's work. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Now, kung natili yung ating mga gawa, doon tayo makaka-receive ng reward. If na hindi na natili, ibig sabihin nasunog, no, ang sabi ay the believer will suffer loss, sabing ganon, no, na parang nasunugan. Kasi pag nasunugan ka, 'di ba, siyempre tupok lahat, wala kang gamit, wala kang bahay, wala kang kagamitan, sarili mo lang. Siguro sarili mo lang sa yung suot mo, 'di ba? Normally yan yung nakita natin sa mga nasusunugan. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin 'yan, no? Because pag dumaan tayo sa ganyang pagsubok, no, maring naligtas tayo, no? Hindi nawala yung salvation natin, hindi mawawala, no? Because that is something na binigay. Kaya nga kanina nilinaw natin, it is a gift of God, no? Pero yung rewards natin based dito sa binasa natin can be lost, no? So possible pala na ang tao ay masave, pero maaring kakaunti yung rewards or baka walang rewards dahil hindi siya naging faithful sa kanyang pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya naman bilang mga Kristiyano, no, ang ating
the way we live is not just about entering heaven. Of course, that is important, pero dapat we also live faithfully for Christ, no? Kasi minsan ang mentality ng iba, okay na ako kasi save na ako eh. No, okay na ako. Ba't pa kailangan akong every Friday magsimba? Save na ako, okay na ako doon. No? Bakit pa kailangan kong gawin to? Ba't pa kailangan kong gawin yan? Okay na ako, ayos na ako dito, save na ako eh. No? Yung iba, merong ganyang mentalidad, Pero ang tunay na Kristiyano, kung tunay na Kristiyano ka, yung mentality mo goes beyond that, because as true believer, ang desire mo is magbigay ng papuri, ng glory, sa ating Panginoon. Kaya nga sabi sa Colossians, sabi dito sa Colossians, whatever you do, work heartily as for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. No? So, maaring nakikita ng Diyos yung mga gawa natin, at tunay nakikita ng Diyos yung ating mga gawa because He's omnipresent, He's omniscient. So nakikita niya yung ating faithfulness kahit walang nakakakita, nakikita ito ng Diyos, yung ating mga sacrifices, yung ating mga panalangin, yung ating mga pagtitiis, ating mga paglilingkod, kahit minsan maaring yung paglilingkod sa Diyos or sa kapwa, sa kapatid, or sa even paglilingkod sa simbahan, paglilingkod sa even sa mahal sa buhay, paglilingkod sa iyong kapwa, maaring walang nakaka-appreciate sa atin sometimes, but it doesn't mean na unappreciated yun, kasi nakikita yan ng Diyos, sometimes may mga believer na pangkaraniwan kagaya natin, na yung bang hindi ka sikat, hindi ka kilala, yung kumbaga unknown parang ganun, pero hindi naman tayo unknown, at least within us known tayo, and of course known tayo sa Diyos Ama. But what I'm trying to say, hindi natin kailangan maging sikat, hindi natin kailangan maging tanyag, kasi the end of the day ang nakakita sa atin ng Diyos, as long as we are faithful to God, alam ng Diyos yan, and maybe when that day of rewarding comes, siguro maraming masusurpresa because yung pagbigay or let's say pag-judge ng Diyos sa bawat isa different in the sense na iba-iba yung mga rewards, kasi nga depends doon sa ating mga ginawa, so kaya hindi lang sa action tumitingin ang ating Diyos, mahalaga din kaya even yung motive natin, kasi okay, ang dami mo nga ginagawa, pero ang motive mo, for example in 1 Corinthians chapter 4 verse 5, sabi niyan, therefore judge nothing before the appointed time, wait until the Lord comes, He will bring to light what is hidden in darkness. So ibig sabihin, hindi lang yung ang tanong dito, kumbaga hindi lang anong ginawa mo, kundi bakit mo ginawa yung ginawa mo. Yun. Kasi sometimes merong, for example in sa perspective ng ministry sa church, maaring merong tao, for example, pareho kayo ng ginagawa sa church,
no, pareho kayo ng let's say pareho kayong nangangaral, pareho kayong umaawit, pareho kayong nag-evangelize, no, pareho kayong active, no? Actions 'yun di ba? Pero yung isa nagsiserve for the glory of God, while yung isa is nagsiserve para sa recognition. So, alin doon yung i-reward ng Panginoon? Yung nagsiserve for recognition or yung nagsiserve for the glory of God? Of course, yung nagsiserve for the glory of God. Kaya that is what I'm saying na importante yung deeds, yung action, pero importante din yung motive. No, kaya sabi dito sa talata sa 1 Corinthians 4:5, He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motive of the heart. No? Okay po, may katanungan kayo so far? Okay, so now meron bang different levels nitong mga rewards na to na pinag-uusapan natin? Based sa scripture, yes, meron, no? It differs according to faithfulness. Hindi pare-pareho, no? Hindi siya pare-pareho because hindi rin pare-pareho ang faithfulness ng mga tao, no? So, makikita natin, for example, sa Luke, tanggalin ko lang ito, hindi ko makita. Luke 19, no, verse 11 to 27, pero hindi ko na isama dyan, no? Dyan sa parable na yan, no, may mga servant na more faithful than others, no, and because of that they receive different rewards, no, and they receive different responsibilities, no. So now punta na tayo sa rewards, no? Kasi ano ba talaga yung ibig sabihin ng mga rewards na binabanggit sa Bible? Na kanina ko pa nasasabi, rewards. So meron bang sinabi ang Biblia patungkol diyan? No? So ang sagot is yes, no? At madalas ito ay nababanggit in terms of crowns, no? Yung kumbaga yung paglalarawan dito, no? So ngayon dadaanan natin yung mga maraming nabanggit sa Biblia patungkol sa crowns. Sa Bible po maraming sinabi ang Bible with regards to crowns, no? Pero dadaanan lang natin yung mga crowns na sige lang po nangyari dito sa computer ko. Yan. Dadaanan lang natin yung mga crowns that pertains to rewards, no? So for example, merong imperishable crown, no? This is a reward. Merong crown of rejoicing, this is a reward. Merong crown of righteousness, this is a reward as well. Crown of life, reward. Merong crown of glory, no? Merong victor's crown, merong golden crown, no? Maraming crowns, pero ang dadaanan lang natin ngayon is yung mga crowns that reflects yung reward. Kasi merong sa Bible maraming sinasabing crown. Merong crown of pure gold, hindi naman rewards to. Ito yung referring to the Davidic king. Crown of beauty, crown of thorns, no? So yung mga rewards lang ang dadaanan natin na crowns ngayong gabi. Okay.
tayo sa crowns. Naglolo ko itong aking computer. Okay. So, sa New Testament, especially during the Roman and Greek culture, ang crown o yung tinatawag nila na Stephanos, ito yung normally binibigay sa mga atleta, no, sa mga dun sa mga tao na ino-honor because of their faithfulness o yung victory na kanilang tinatamasa, no. Kaya during that time nung ginamit itong crown, no, as a with respect to reward, so yung mga audience nila noon that time naintindihan kagad nila, no, yung mga believers noon that time naintindihan nila, yung na-picture kagad nila yung gustong ipakita ng sinasabi ng salita ng Diyos, no, na yung mga faithful believers one day will receive honor and reward, commendation na galing sa Diyos mismo, no. Kaya mahalaga rin na maintindihan natin to, no, kasi itong mga crowns na to is not just a symbol of salvation, no. Hindi ibig sabihin na kapag wala kang crown, hindi ka na save, no. Hindi ganun yun, no. Itong mga crown na ito represents rewards, honor, no, recognition, at basically ito yung reflects yung faithfulness natin sa Lord after salvation, no. At napakaganda nito kasi pinapakita nito na ang Diyos ay hindi niya kumbaga hindi niya pinapagsawalang na binabaliwala. Ano ba yung term na yun? Yung parang ayun, tinitake for granted kumbaga yung faithfulness din natin, no, sa kanya, no, sa yung faithfulness natin bilang mga anak niya. Okay? So, tignan natin yung mga crowns, and nandito na tayo sa unang crowns. Unang crown yung James chapter 1 verse 12. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life. Yun, the crown of life. 'Di ba pinag-aralan na natin to last time, itong book of James. At ang kausap dito ni James is yung mga Jewish Christian that time, at dumadaan sila sa suffering, no, persecution, hardship. Nung sila yung mga naging Kristiyano, marami sa kanila mga dumaan ng matitinding trial, no, dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. So dahil diyan ini-encourage niya sila, no. Kaya nung si James po, nung sabi niya about crown of life, ang ginagawa niya diyan actually is in-encourage niya sila na wag mag-give up. So, kasi they are dumaranas sila ng pagsubok eh. So, kaya wag sila mag-give up. Yan ang sinasabi ni James diyan, no. Because ang sinasabi niya na huwag kayo mag-give up. Nakikita ng Diyos yung inyong faithfulness, nakikita niya yung pagpapasakit nyo, and sabi niya, no, that person will receive the crown of life. So ibig sabihin yung mga hindi bumibitaw sa Panginoon kahit may trials, no, it's not about salvation, no, kasi mga saved na sila eh, mananampalataya na sila eh. Pero ang sinasabi ni James, na-encourage nila sila na huwag kayong bumitaw. And kung di kayo bibitaw, you will receive the crown of life, no. Magpatuloy kayong nagtitiwala, no. Siguro sa atin, lumaranas tayo ng pagsubok, hirap na tayo. Sila kasi nung panahon nila, dumaranas sila ng persecution talaga.
So kumbaga masasabi ko na directly na ina-attack yung kanilang pagiging Kristiyano, no? Nape-persecute sila dahil sa pananampalataya nila. Ngayon sa panahon natin, maaring hindi ganoon, no? Maaring hindi tayo dumaraan ng similar na pinagdadaanan nila, pero yung mga trials na pinagdadaanan natin, ano, nonetheless trial pa din, no? Nandun yung kasi syempre yung the way they were living that time saka the way we are living now is different, no? So trial pa rin pero nagbago lang yung form, kumbaga, no? So nahihirapan na sila sa mga pinagdadaanan nila at kaya ini-encourage sila ni James na wag silang sumuko, no? Kasi yun yung reward para sa kanilang faithfulness, no? Halos pareho din ito doon sa Revelations chapter 2 verse 10. Sabi ng Panginoong Hesus, I will give you life as your victor's crown, no? Kasi crown of life ang sabi ni James sa James 1:12. Dito naman sa Revelations 2:10, I will give you life as your victor's crown. Bakit? Kasi kung titingnan nyo, pareho yung dinaranas dito, no? Pareho yung dinaranas dito ng Smyrna, church ng Smyrna, yung Revelations chapter 2 verse 10, yung kausap diyan ng Panginoong Hesus, no? Sabi diyan, be faithful unto death and I will give you the victors, I will give you life as your victor's crown, no? Kaya kung titignan natin, no, yung context ni Apostle Paul or rather ni James saka dito sa Revelations pareho, no, about dun sa suffering. So encourage sila na wag silang gi-give up, no? Pareho dun sa church ng Smyrna, no? Kung titignan natin, na-recognize even sa Revelations, no? Na-recognize ng Panginoong Hesus na nandun yung kanilang paghihirap. Pero bakit hindi sinabi ng Panginoong Hesus, huwag kang mag-alala, I will rescue you from that suffering, no? Hindi, ang sabi ng Panginoong Hesus actually, in-encourage sila na huwag mag-give up, no? Because if you don't give up, I will give you life as your victor's crown, no? So hindi pinramis ng Panginoong Hesus na merong easy life. At ganyan din sa atin, mga kapatid, no? Tayo dumaranas ng pagsubok, tayo dumaranas ng paghihirap, kapigatian, do not give up. Kung itong mga ito, in Revelations chapter 2, yung church ng Smyrna, no, hindi sila instead na i-promise ng Panginoong Hesus na, guys, I will give you easy life, but hindi, no? Ang sabi niya, I will give you victor's crown. So meaning you have to persevere, because at the end you will receive a crown, no? So ganun din sa atin, kung dumaranas tayo sa pagsubok, huwag tayong mag-give up. Let us persevere, no? Because yung ating eternal reward for our faithfulness, persevere in the sense na I'm not saying persevere na ang ibig sabihin is persevere in faithfulness, that even though dumaranas ka ng pagsubok, no, you will persevere in faithfulness. Hindi ka titigil sa pagiging faithful mo, yung obedience mo, yung paglilingkod mo sa Panginoon, yung pag-serve mo sa Panginoon, yung pag-evangelize mo, yung sasapamuhay mo ng pananampalataya mo, na magko-continue ka even though na nandoon yung dumaranas ka ng trial. Ito yung encouragement, no? Kaya kung minsan siguro mari naisip mo, Lord, papagod na ako, nakakapagod na po, no, na ang hirap-hirap na po ng sitwasyon ko, nahihirapan na ako, no,
para bang walang katapusan, trial after trial. Maaring nagkaroon ka ng solusyon sa isa, tas ito na naman yung isa, may problema, no? So, tandaan po natin yan, itong pinag-aaralan natin ngayon, na nakikita po ng Diyos yung ating endurance. So, of course, I'm talking about faithfulness, ha? Yung endurance natin na even though we are na dumaranas tayo ng trial, pero magko-continue tayo in faithfulness to God, no? At ang sabi ng Biblia na itong faithfulness natin, ito ay hindi to kumbaga hindi to parang itatapon or walang value, no? May value to sa Panginoon, may value yan sa Lord. Amen. You have question? Any question so far? None so far. Okay. Then, okay, kung wala, move tayo sa second round. 2 Timothy 4 verse 7-8, no? Of course, alam natin, Book of Timothy is written by Apostle Paul, and this was during the final season of his life. Malapit na siyang mamatay dito, kaya nga na napaka nitong sulat niya na to, kumbaga napaka dear, napaka emotional, no? Kumbaga sabihin natin. And in 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 8, sabi niya diyan, let me just read. Sabi niya, I have fought the good fight, no? Mga words to ng kumbaga parang nagpapaalam na, no? Kasi alam niya na malapit na yung katapusan niya. Pero sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith, no? So ibig sabihin, yung pinag-uusapan natin kanina na mag-endure ay si Apostle Paul. Sinasabi niya dito basically nag-endure siya, no? I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, no? Alam ko may kantang ganito eh. Di ba may kantang ganyan, casting crowns? So, kaya po, ayun nga, napaka-emotional ni Apostle Paul dito, no? At napaka-personal nung mga salita na binitiwan niya, dahil sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. No? Imagine mo si Apostle Paul, no? Marami ang pinagdaanan. Nandun yung binugbog siya, nakulong siya, dumanas siya ng rejections, dumanas pa nga sila ng shipwreck, di ba? Shipwreck meaning yung barko na sinasakyan niya na nawasak, no? Ngunit nakaligtas pa rin siya. And of course, persecution, no? To the point na even yung sa Ephesians yun, di ba? Galing siya sa Epeso na kinailangan pa siyang ibaba sa basket dahil para maka-escape, dahil nga pinipersecute sila, and yet he remained faithful until the end. Kaya yan ang sabi niya. Kaya sabi niya, no, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord will award me on that day. No. And meron pa pala sa baba, hindi ko nabasa. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. No. So, napakaganda nito, because ito palang crown of righteousness, no. Ito yung reward na ibibigay ng Lord for those who long for the return of the Lord Jesus Christ. No, so kung kanina yung crown of life, yun yung mga nanatili faithful even through suffering, they will receive crown of life. Ito namang mga children of God that longs for the return of the Lord Jesus Christ, no, they will receive crown of righteousness, no. So ibig sabihin, kung ikaw pala ay dumaranas ka sa suffering and yet you are continuing being faithful, then you will receive a crown of life, and then you will also
uh, long for the return of the Lord Jesus Christ. So you will also receive a crown of righteousness, no? So that is, of course, kung talagang nandun yung genuine na pag-aantay mo, no? Kasi pag sinabi mong nandun yung genuine na pag-aantay mo sa pagbalik ng Panginoong Hesus, dapat magre-reflect yan in the way you live, no, sa pamumuhay mo. Magre-reflect dapat yan sa pamumuhay mo, because you're expecting the return of the Lord Jesus Christ. Para kang yung 10 virgins, di ba? No, so dapat wag tayo maging yung kasi 'di ba dalawang grupo 'yun eh. Meron yung naubusan ng oil, saka meron yung ready, no? Yung merong oil. So dapat hindi tayo nauubusan ng oil, no? So nandun parati yung ating genuine expectation for the return of the Lord Jesus Christ. Kumbaga para bang ibig sabihin na every hour maaring dumating ang Panginoong Hesus at ready ka parati. At paano ka magiging ready? The way you live, no? Yung ating pamumuhay, no? Isinasa pamuhay natin yung ating pananampalataya, no? So yan yung reward na nag-aantay sa atin, the crown of righteousness, no? Kung for example, kapag you're looking forward to the return of the Lord Jesus Christ, no? So ibig sabihin yung attention mo nakatuon parati sa Panginoong Hesus, 'di ba? Hebrews 12, no? Focus our eyes on Jesus, the author, perfecter of our faith. So ibig sabihin pagka ganun, no, yung mga simple things, yung mga distraction, no, mawawala na yung focus mo sa kanila. Naka-focus ka lang kasi focus ka dun sa pag-return ng Panginoong Hesus. Kaya the way you live, no, magkakaroon ka ng perspective, righteous perspective. Kasi the way you live, you are expectant of the return of the Lord Jesus Christ, so that you are always ready na mamuhay ka na matuwid. Kaya yan, crown of righteousness, no? Kasi habang ang mundo, no, maaring nakapokus ang mundo sa makikita natin, yung ibang mga tao naka-success yung hinahanap nila, no, pero ang true believer longs for the coming of the Lord Jesus Christ. Of course, I'm not saying na ayaw natin ng success. Of course, gusto rin natin yan, ang success, pero not to the extent na yung ating pananampalataya ay mako-compromise, no? So sabi ni Apostle Paul, pag ganyan tayo, meron reward daw na ma-receive tayo, no? Alright? Then next, meron tinatawag na crown of glory. So meron tayong daanan natin yung crown of life, daanan natin yung crown of righteousness. So crown of life para dun sa mga faithful na even in suffering. Crown of righteousness para dun sa mga genuine talaga na nag-aantay sa Panginoong Hesus. And then we have the crown of glory, no? Makikita natin sa 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4, no? So sabi ni Apostle Peter, ang kausap niya dito actually, kung titignan niyo po yung context nitong 1 Peter chapter 5, ang kausap niya dito ay mga leaders, no? Mga leaders ng church, kagaya niyo po, mga elders, mga shepherds, mga spiritual leaders, no? Perhaps pastor ng church, no? Yan ang kausap ni Apostle Peter dito, kung makikita nyo. Sabi diyan, no? Basahin po natin 1 to 4. To the elders among you, no, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's suffering, who also will share the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve
not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd, so ibig sabihin, kung merong chief shepherd, ibig sabihin, merong under shepherd. Kaya tayo merong tinatawag na under shepherd. At sino yung mga under shepherd? Tayo yun, no? Mga leaders. So, and when the chief shepherd appears, of course, ang chief shepherd, ang Panginoong Hesus. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Yan po yun, no? Crown of glory. So, shepherd, the flock of God that is among you, not for shameful gain, but eagerly. No? Then sabi niya, and when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Kung titingnan mo, napakagandang picture nito, no? Kasi yun nga, tawag ni Peter, Apostle Peter, sa Panginoong Hesus, excuse me, the chief shepherd. So, ibig sabihin, every leaders, elders, sabihin natin elders kasi makita natin sa context, elders yung tinukoy niya, di ba? So, ibig sabihin, no, tayo yung mga under shepherd at ang Panginoong Hesus yung chief shepherd, no? At sabi rin ni Apostle Peter na yung mga nagki-care faithfully sa mga children of God or God's people, yung ginamit na term diyan, no? Caring for them, not for money, not for pain, not for position, no? But for genuine love and faithfulness, we will receive a crown of glory, no? At kung titingnan natin, mabigat na responsibilidad ito kasi spiritual leadership ito eh. Ang spiritual leadership is not easy, no? Kasi hindi nandyan ang sacrifices, nandyan makakaranas ka ng discouragements, maraming mga burdens, sometimes may mga unseen burdens pa, no? Kaya ang Panginoon nagbibigay ng encouragement sa mga spiritual leaders, no? Sa mga leaders na gaya natin, no? Pero itong encouragement na to can also encourage yung mga believers, no? Hindi lamang yung mga elders, even yung mga believers na talagang nandun yung, alam mo yun, yung pagkikare nila sa iba faithfully, no? Yan yung marireceive nila, marireceive natin, the crown of glory, no? Makikita din natin to sa actually sa 1 Corinthians 9:24-25. Sabi, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way to get the prize. Everyone who competes in the game goes in strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do to get a crown that lasts forever, no? So ito naman yung tinatawag natin na imperishable crown, no? Imperishable crown. So kasi nung sa panahon nila, yung mga atleta, they will, I guess sa panahon din natin ngayon, ganun pa rin naman, they will undergo strict discipline, no, strict training. Pero ang sabi niya, para ginagawa nila ito para lang makatanggap ng crown. At yung crown na ito yung crown that is made of leaves. Yung, ano ba yung oregano ba yun? Ayun, laurel pala. Pero mo yung dahon ng laurel. Yung dahon ng laurel, naririnig ko lang yun pag nagluluto si Mama Nene nun eh. Nagpapabili ng dahon ng laurel, nilalagay sa adobo, di ba? Pero noon pala, pero mo yung dahon ng laurel, no? Para sa kanila nung unang panahon, crown yun. Kasi nung mga panahon na yun, very scarce yung
leaves na yan, yung dahon ng laurel. No, so sa panahon nila, yan yung ginagawa nila. They undergo strict discipline para lang makatanggap niyan temporary crown na yan, no, ng temporary leaves na yan. But kasi sinabing temporary leaves kasi it's a leaf, no. So ibig sabihin at some point in time malalanta ito, at some point in time ano yun yung magiging brown, matutuyo, no, matutuyo ito. So it's temporary, it will not last forever, it will fade away ka nga, no. Pero dito kaya sabi ni Apostle Paul, runners run but only one gets the prize. Run in such a way to get the prize. Okay. Everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, no? Pero tayo, we do it to get a crown that will last forever. So ibig sabihin, kaya tinawag natin na imperishable crown, because imperishable, hindi ito na nagpe-perish, hindi ito nasisira. Ang point ni Apostle Paul ay ganito, no? Kasi yung mga athlete, no, nandun yung pag-sacrifice nila para dun sa mga rewards na temporary. So kung ganun ang mga atleta nagsasacrifice para sa reward na temporary, ganun yung kanilang discipline, bakit tayo na mga mananampalataya ay hindi tayo makapag-discipline sa sarili natin, knowing that no, in due course, there will come a day na tayo makaka-receive ng imperishable reward, no, ng eternal reward, no. So ibig sabihin, itong imperishable reward na to, it points out to our spiritual discipline, self-control, no, yung ating perseverance, ating pagiging faithful Christian sa ating pamumuhay, no. Of course, kasama dito yung ating pag-pursue sa holiness, obedience, no. Even though mahirap, pero nagpapatuloy tayo, no. Hindi tayo magpapatalo, no. Spiritually, nandyan, malaban tayo, no? Okay. Then, anong oras na ba? Okay, isang crown pa. Meron pang isang crown dito na makikita natin in 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. For what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory? Yun. So this is called the crown of rejoicing, no? Ito yung kanta ni Paul Balush, eh. So sabi, iyan yung sinabi sa sa Book of Thessalonians, for what is our hope or joy or crown of boasting before our Lord Jesus at His coming? Is it not you? So makita natin dito, ang description ni Apostle Paul dito is, ito yung in other interpretation, or yung pagpipresent nito, ang sinasabi nila, ito yung soul winner's crown, yung soul winning, no, yung pag-nurture ng pag-nurture ng mananampalataya, no. Pag kumbaga sa, alam mo yung winning, yung WEA. Oo nga, winning. Hindi, winning, crown na matatanggap mo. Ang ibig sabihin winning, 'di ba, yung pag yung ibon inakay. 'Di ba? Yung win mo, WEAN. Yung mali ba? Basta yung ang ibig sabihin yung pag-aalaga mo sa kanya hanggang sa, ayun nga, parang ganun.
Kasi sabi dito, for what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? Indeed, you are the glory and joy. No, kaya napakahalaga nung evangelism, discipleship, no, ng ministry. No, kasi ito yung nagdadala, ito yung nag-encourage ng mga tao sa paanan ng Diyos, no? At lahat ng yan, nakikita yan ng Diyos. Merong value yan, of course. And itong lahat ng crowns na ito na nabanggit natin, no? Kung titignan natin sa Revelations chapter 4, yan, no? They lay their crowns before the throne. So ibig sabihin, no, even yung crowns na ito, no, we cast it to God. We give it back to God. No? Lahat yung rewards, lahat yung crowns, lahat ng honor that we receive, no, is lay down before the Lord in worship. Bakit? Because God is the ultimate everything for us. No, everything belongs to God. Our strength comes from Him. So even our victories comes from Him. No? Kaya pag sa langit walang na doon, walang payabangan na doon. walang magyayabang doon sa langit because lahat even yung rewards babalik natin sa Panginoong Jesus. No? Everything will become worship unto our Lord Jesus. Kaya napakaganda yung encouragement na yan sa atin, no? Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi sayang yung pagod nyo, yung pagod natin, yung ating mga panalangin, yung ating mga pagtitiis, no? Yung ating pagiging faithful, no? Kahit walang nakakakita. It doesn't matter kahit na hindi tayo manotice. What is important is alam ng Diyos, no, yung ginagawa natin. Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good. For the proper time we will reap a harvest if we do not give up, no? Ganun din ang sinabi na hindi ko na nailagay dyan sa Hebrews chapter 6. Handa ako na lang maglalagay. Okay. Hebrews chapter 6 verse 10. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown in Him as you have helped His people and continue to help them. No? God is not unjust. The Lord never forgets faithfulness. Yan yung point ko dyan. No? Habang inantay natin yung pagbabalik ng Panginoong Hesus, kaya patuloy tayo na mag-serve faithfully. Patuloy tayo na i-aim natin yung holiness, no? Gamitin natin yung mga binigay sa atin, yung mga gifts, talents, oras, yung mga resources, no? Even yung buhay natin for the glory of God. This is not because we're trying to earn salvation, no? Because salvation is already belong to us, no? It's with us already. But one day we will stand before the Lord, you know, at the bema seat of God. And what a beautiful scene for us, no, to hear Him say, "Well done, my good and faithful servant. Receive your crown. Receive your crown of righteousness. Receive your crown of life." At yun po sana yung maging desire natin, maging desire ng bawat isa, maging desire ng tunay na mananampalataya. And
I think kung talagang yun yung dinidesire lang ng mga tao, ng mga mananampalataya, talagang magiging maayos, no? I believe. Kaya lang, the reality is, hindi ganun, ano? Hindi ganun, kaya sometimes may mga conflict, sometimes may mga ah, kaguluhan. Kaya napaka-importante na patuloy na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos kasi nare-remind tayo we are being put back in the right direction, no? Kaya yan yung anuhin natin yung ating i-desire, no? Yung mga crowns, crown of life, crown of righteousness, crown of glory, the perishable crown, no? Yan po yung ating desire. Amen po ba? You still there? Amen po. Amen po. Kayo po ba? Ano po bang crown ang dinidesire nyo po? Sound of glory. Crown of glory. So, winner's crown. Okay. Meron po ba kayong question, katanungan? Ikaw, may question ka? Okay. Okay, so kung wala kayong katanungan, yan ang reason, no, kung bakit we'll all face judgment, believers or unbelievers man. And for the unbeliever, of course, they will face judgment. Then after that, lake of fire. But for the believers, will be for rewarding. Kumbaga, rewarding ceremony. Kumbaga. No, but ngunit wag nawa tayo maging parang yung dinescribe ni Apostle Paul na yung gawa ay parang made of wood, hay, or straw. And during the testing, during the fire, ay yung mga gawa ay masusunog, and we would have been still been saved, ngunit para lang tayong nasunugan, na yung sarili lang natin ang nasalba natin, but everything else is gone, no? And we know that is a picture of of loneliness, sadness, no? Hindi magandang picture, kasi kung nanood tayo ng news, 'di ba, nakikita natin yung mga nasusunugan na for example, nasunugan sila, tapos naligtas sila, no? Hindi sila namatay, or walang namatayan sa kanila, ngunit walang natira sa kanila, yung sarili lang nila yung nailigtas nila. Nagbubunyi ba sila? Maybe nagpapasalamat pa rin sila dahil ligtas sila, ngunit nandun pa rin yung kalungkutan, di ba? Kasi wala silang naisalba, mag-start uli sa panibago, no? So wag yun yung i-desire natin. Ang i-desire natin, pagdating ng panahon that we will, harap tayo sa Panginoon, and yung ating mga gawa will be judged, will be tested, no? Ay ma-prove na yung ating mga gawa ay mag-earn sa atin ng reward, no? Ha? Imperishable.
Yes, imperishable crown. Any question pa po? Okay. Any topic you want to discuss for next week? Wala. Okay. Sige, let's pray. Sister Melody, can you lead us in closing prayer, please? Amen po. Amen. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sambahin mo yung dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na muli, Lord. Salamat sa oportunidad, Lord, ng muli na kami nagsama-sama, Panginoon, upang Lord, dito sa gawain namin, Lord, sa Bible study, O God. Salamat, Lord, sa topic, Lord, na Thank you. brought up tonight, O God, Lord, truly, Lord, na napakaganda, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Hindi po, Panginoon, ang mga rewards, Lord, na aming napag-aralan, O God. Lord, really, Lord, na lahat, Panginoon, ang aming ginagawa, Panginoon, dito sa mundo, Panginoon, sa kasalukuyan, O God, Lord, tunay nga, Panginoon, na ito, Lord, ay hindi mawawalan, Lord, ng hindi siya mababaliwala, Panginoon, katulad ng sinabi mo, Lord, sa iyong salita, O God, that our labor to you, Lord God, is never be in vain, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na lahat ng ito, Panginoon, ay may kalakip, Lord, na reward, Panginoon, na mula sa iyo, Panginoon. Truly, Lord, na napakasarap pakinggan, O God, at napakasarap pag-aralan, Panginoon, ng mga salita, O God. Lord, sa amin, Lord, na naghayag, Panginoon, ng salita mo, Panginoon, yung gabi, Panginoon, si Pastor Aldrin, Lord, patuloy mo po siya, Panginoon, na bigyan, Lord, ng wisdom, Lord, and more knowledge, Lord, about you, Lord God, nang sa ganun, Panginoon, ganun din sa amin, Lord God, na nakikinig, Panginoon, ay ma-share, Panginoon, ang iyong mga revelation, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga dumalo ngayong gabi, O God, Lord. sa buhay nila, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay, Lord, ng aming Pastor Aldrin and family, Pastor Joanne, and the kids, Lord, si Sister Cherry, O God, si Ate Grace, Sister Ling, Ate Presi, kanina po, Sister Giselle, and Brother Manuel, Lord. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay, O God. Salamat, Lord, sa kalakasan, Lord, and sa pag-iingat mo, Panginoon, sa kanila, sa buong maghapon, sa amin, Lord, sa buong maghapon, O God, sa aming mga trabaho, Panginoon, Lord. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming ikaw po, Panginoon, ang tunay na nagpo-protect, Panginoon, para sa amin, O God. At ganoon din po, Panginoon, isama ko na rin po, Lord God, sa panalangin, Lord, ang aking asawa, Lord, si Brother Allen, O God, na kasalukuyan, Lord, na siya po, Panginoon, ay may sipon o bulagnat, Panginoon, Lord, dalayan ko po, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay ibigay mo po sa kanya, O God, at ganun, Panginoon, sa darating na bukas, Panginoon, siya ay may lakas muli, Lord God, sa pumasok sa trabaho, O God, at sa mga gawain pa, Lord, na gusto mo ipagawa, Panginoon, sa kanya, O God. Lord, maraming salamat po muli, Lord God, sa pansamantala, Panginoon, namin paghiwa-hiwalay, Lord, ngayong gabi, Panginoon, ingatan mo po kami, O God, bigyan mo po kami, Lord God, ng mga
makalangit, Panginoon, na panaginip, O God. Ganun din po, Panginoon, kung meron po kayo, Lord, di gusto ko ipagawa pa sa amin, Lord, sabihin mo po ito sa amin, O God. Gamitin mo po ang panaginip, O God, to para, Lord, masabi mo po sa amin ito, Panginoon. Ano po, Panginoon, kayo na pong bahala sa amin, O God. Ang mga lakas, Panginoon, na nawala, Panginoon, ngayong araw, Lord, ibalik mo po ito, Panginoon, sa darating na bukas, O God. Lord, maraming salamat muli sa iyong grace, Panginoon, for your mercy, O God, that is new every morning, Lord. Maraming salamat, Panginoon, at sa salvation, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, O God. Maraming salamat, Panginoon. At tunay nga, Thank you, Lord. Panginoon, ito ay gift from you, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng ginagawa mo para sa amin at until now, Panginoon, you are not, hindi ka pa po tapos, Panginoon, na kumilos sa aming mga buhay, Yes. Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan na aming tagapagligtas na si Jesus, kaisahan ng Espiritu. Amen and amen. Amen. Thank you. Good night. God bless everyone. Ito po, Thank you po. God bless po. God bless. God bless. Good night. Night po. God bless po. Good night. God bless.